Morning everyone. Ano bang ganap ngayon? Tingnan mo wala akong retouch. Kita na yung mga kung ano man nakita sa akin. So, ang update ko lang, of course I'm working. Hindi pwede mag-call out ang lola mo. Kasi nga, sabi nila write up daw. So, nandito ako sa work. Late ako dumating sa work. Actually, dumating ako ng 6:30. Ang hirap makahanap ng sakay. So, pagdating ko sa work, syempre, chinek ko yung jacket ko, yung mga bulsa ng kung ano man meron ako sa uniform. Aba, hindi ko makita yung wallet ko. Aba, sabi ko, shit, saan ko nilagay yung wallet ko? So, ano, sabi ko, sige, mamaya ko nahanapin yung wallet ko. Hindi ko alam kung saan ko nailagay. Naiwan ako ba sa lift? Naiwan ako ba sa, I don't know. Who the hell knows? Aligaga ako na makarating on time kasi alam mo na, mga tao dito sa trabaho. So, nawala yung wallet ko sa Makatwid. Ginawa ko yung trabaho ko, kung ano man yung trabaho na gagawin ko. Pagbaba ko sa baba, sabi ng coworker ko sa akin, pumunta daw sa cafeteria, may naghahanap daw sa akin. So, napunta ako doon. Nakausap ko isa kong coworker. Sabi niya sa akin, may nakakita daw ng may nakakita daw ng wallet ko. Pero ayaw ibigay sa cafeteria kasi mukha namang wala naman silang tiwala. So, kailangan ko daw pumunta sa emergency room at kunin ko daw dun yung wallet ko. May isang napakabait na nurse. Sabi niya, nung bumaba ka sa sasakyan, nalaglag yata yung wallet mo. Nakita ko. Tapos binuksan ko yung wallet mo, nakita ko yung ID mo doon. Tapos inano kita, tiningnan ko sa computer kung sino ka. Sabi niya, nakikita ko tong tao na to. Sabi niya, ito yung lagi nag-i-stuck sa ER. Masipag to. Sabi niya, yun, binigay niya sa akin yung wallet. Napakabait. May mga mabubuting tao din naman pala na kahit may pera ka sa wallet or kung ano man ang ano mo sa wallet, wala lang kukunin. Ay nila, ibinigay talaga nila sa akin. Ibinigay niya sa akin. Napakabait niya. Yung nagkaroon ako ng coronavirus, siya din nag-alaga sa akin. Siya at saka yung brother-in-law ko ang nag-alaga sa akin nung nagkaroon ako ng coronavirus, nung nasa ospital ako. Kasi hindi ako, alam ko mga pinagdadaanan ng mga nurse, mahirap eh. Yung mga utos dito, utos doon, sungit ng pasyente, ganyan. Hindi ako ganun. So, hindi ako nag-ano ng, oy, pengi mo kong blanket, ganito, ganyan. Hindi ko inano yun. Siya yung nagbigay sa akin ng blanket. Sabi niya sa akin, bibigyan kita ng blanket because it's my job to take care of the patient na dumadating sa ER. Pero man, wala kang makukuhang ganong klaseng tao. Diyos ko, lalo na ngayon, lalo na dito sa ospital, mga tamad ang mga tao dito. Pero, may isang tao na saksakan ng buti talaga. As in, sobrang wala talaga akong masabi. So, nakita ko na yung wallet ko. Nakita ko dahil may nagbigay sa akin sa awa naman ng Diyos. 'Di ba? Sabi ko, oh my God, yung wallet ko. Nakita ko na yung wallet ko. So, sabi ko, napakasaya ko na nakita ko yung wallet ko. Kasi nga, nagmamadali akong makapasok sa trabaho. Dahil alam mo na, yung mga tao dito, like yung mga bisor, Diyos ko, malate ka lang at nag-call out ka right up. Ayaw mo naman yun, no? Ayaw mo mawalan ka ng trabaho. Mahirap mawalan ng trabaho, mahirap din maghanap ng ibang trabaho. Kahit gaano ka karaming experience, madaling magtrabaho, madali ka magtrabaho, pero syempre, wala ka naman, degree o kung ano man, syempre, hindi ka makakakuha kagad. Bagsak ka sa mga, minimum wage, depende sa experience mo. Kasi ako naman, marami ako experience. So, pag nawalan ako ng trabaho dito, edi wala, Mabilis naman makakuha na kagad ng trabaho. At saka lahat naman ng trabaho ko, lahat naman na nagawa kong trabaho, wala naman ako naging problema sa mga boss ko.
kung paano nila akong pakitunguhan, ganun din ako makitungo sa kanila. Wala namang kaso sa akin yun. It reflects on how you treat me. If you treat me good, I'll treat you well. If you don't treat me good, ibang usapan na yun. Akala naman ibigay mo yung magandang asal, 'di ba? Aba, sinuswerte ata tong mga to. So, yun nga. Yun ang update. Finally, nakita ko yung wallet ko. May magandang tao na nagbigay ng wallet ko. At nakakita ng wallet ko sa sobrang aligaga ko na makapasok ng maaga. So, pagdating ko nga dito sa work, sabi nila hindi pwede mag-call out. Oh, ang dami namin call out. 'Di ba? 4 lang kaming delivery. Ang daming nag-call out. Wala silang pakialam sa write-up. Sana extra pay to, no? Pumasok kami sa snow. Hello? Ang hirap kaya maghanap ng ano? Ang hirap kaya maghanap ng sasakyan. Yung tatay ko hindi mahatid. Kasi nga, natatakot siya mag-drive. So, nag-snow. Nagbayad ako. Ba, 50, papunta lang ng trabaho. And lapit-lapit ko sa trabaho. 5 oras lang yung trabaho. 5 minutes lang papunta sa trabaho ko. Inabot, binayaran ko 50. Ganun. Ganun talaga. So, kung, tapos sabi nila, nagkaroon daw ng memo dito na, may mga snow, pwede daw matulog dito. Paano naman yung mga anak ko? Parang namang wala akong anak. Parang namang single ako nang wala akong anak. 'Di ba? Hirap kaya ng ganun ng magdagdag-trabaho ka. Tapos patutulugin ka pa dito, may mga anak ka. Buti sana kung isa lang yung anak mo na matanda na. Hindi, 3 ang anak mo, bata pa. Hindi mo pwedeng iwan lang lagi yun sa bahay. Hindi nag-iisip tong trabaho na to eh. Pero yun na nga. Yun ang update. Nandito ako sa work. Tapusin natin ng 8 hours. At umuwi tayo sa mga anak natin. Hindi tayo pwedeng matulog dito. Walang magbabantay sa mga anak natin. Walang magpapakain, walang magpapaligo, walang mag-iintindi sa mga anak natin. Lalo na walang mga pasok ang mga bata. So, pagkatapos ng 8 hours, uuwi tayo. 'Di ba? Kailangan natin umuwi para sa pamilya natin. Bahala sila kung anong rules ang meron sila. So, yun. Okay, see you guys. Bye-bye. Mwah.